Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang domestic helper o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. At ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video ay galing sa comment ni Kabayan Rachel Bayona, shoutout sa iyo. At based lang ito guys sa aking experience. So ito yung tanong niya sa akin, Ate, kailangan po ba if may valid reason, dapat po ba with proof talaga para maniwala sila? So ito yung tanong niya. So sasagutin ko kabayan para makatulong ako sa iyo. At based lang ito sa aking experience. So isi-share ko sa inyo yung experience ko nung nasa Bahrain ako. Kasi nag-break contract ako doon. 1 year lang ako mahigit sa amo ko, nagpabalik ako sa agency. Ang valid reason ko is nananakit yung alaga ko at naninigaw yung mga amo ko. So na-share ko na to sa previous ko na video. Uulitin ko lang ngayon para makakuha lang kayo ng idea sa experience ko kung ano yung nangyari. Nung pagdating ko sa bahay ng amo ko, ang dami ko talagang plantsahin, labahin at linisin. At may dalawang bata pa ako na alagaan. So yung isa, 7 years old pa lang noon nung pagdating ko at yung isa, magto 2 years old. So doon ako nakapokus sa bunso, sa alaga ko na maliit. So kapag umaalis yung amo kong babae, ako talaga yung magbabantay. So doon ako nakapokus sa maliit na alaga ko, doon sa bunso, kasi yung isang alaga ko, pumapasok na siya sa school. So, pagka umaga, ang trabaho ko is ipiprepare ko yung baon ng alaga ko, tapos dadalhin ko sa sasakyan. So, ihahatid ko siya sa sasakyan kasi second floor sila, bibit-bitin ko yung bag, pati yung baon niya, tapos ihahatid ko siya sa sasakyan. Pagkatapos nun, babalik na ako ng tulog. So, hindi rin ako makatulog dahil yung isa ko namang alaga, minsan nagigising siya ng 7. So, tiniis ko yung pagod at puyat. Sa trabaho, okay lang naman kasi yung bahay nila, flat lang siya. Kwarto ng amo ko at kwarto ng mga alaga ko, isang maliit na sala at maliit na kusina. Tapos may playground sila sa labas. So, sa mga nanonood sa akin, sa mga previous ko na video, may mga na-upload ako na naglilinis ako ng playground. So, yun yung trabaho ko doon. Ang hindi ko lang kinaya doon kasi naninigaw yung mga amo ko. Una, sinigawan nila ako nung pumunta ako sa embassy, nung bumoto ako. Kasi kailangan kong bumoto dahil nakapag-rehistro na ako doon. So, nung nagparehistro naman kami, sinamahan naman kami ng amo kong babae. Hinatid pa kami doon. 2 kami ng kasambahay ng kapatid ng amo kong lalaki. So, okay lang sa amo ko, pumayag siya. Hinatid pa kami doon sa Philippine Embassy. Nung botohan na, election, presidential election, so nagpaalam ako sa amo ko na pupunta ako ng Philippine Embassy. Magko-commute lang ako kasi may trabaho siya. So, hindi siya makahatid sa akin dahil may trabaho siya. Pumayag naman siya, nag-okay naman siya. So, ang inisip ko talaga, okay lang sa kanila na kahit hapon na ako makauwi. Nung umaga, pinrepare ko pa yung baon ng alaga ko. At pumasok pa ang alaga ko sa school. After nun, nag-prepare na rin ako, naligo na rin ako, at nag-prepare na ako para makapunta ako sa Philippine Embassy. So, nung dumating na ako sa Philippine Embassy, marami kasing nakapila. So, medyo late na kasi akong dumating dahil nag-commute lang ako. Ang bus kasi sa Bahrain, humihinto siya sa bus stop at matagal siya. Medyo may kalayuan din kasi yung Philippine Embassy kaya matagal akong nakarating. At nung pagdating ko doon, marami pa ang nakapila at nagbayad pa ako sa aking OWA membership. So, dalawa yung purpose ko doon kung bakit ako nagpunta sa Philippine Embassy. So, natapos ako at nakauwi ako ng bahay. Natapos ako mga bandang 1:00 na yata ng hapon yun. So, magko-commute din ako pabalik.
At hindi ko pa alam kung ano yung sasakyan ko, nagtanong-tanong lang ako. Kaya naabutan ako ng mga 2:30 siguro yun ng hapon, nakauwi ako ng bahay. So galit na galit yung mga amo ko dahil tinatawagan pala nila ako. Hindi nila ako makontak, so inisip nila nag-run away na ako. Ang SIM card ko kasi nilagay ko dun sa keypad ko na cellphone. Hindi ko naman namalayan na yung keypad ko pala na cellphone ay na-off. So hindi nila ako makontak. Dahil nga nagbibideo nga ako, ginagamit ko yung aking cellphone sa pagbibideo. So nilipat ko yung SIM card ko doon sa keypad ko na cellphone. Nilagay ko lang siya sa paper bag, yun yung bit-bit ko, papuntang Philippine Embassy, kasama ng mga dokumento ko na dinala ko doon sa Philippine Embassy. Hindi ko na namalayan na naka-off na pala yung cellphone ko. So, hindi nila ako makontak. So, nung pagdating ko, galit na galit sila. So, sinabi sa akin ng kasama ko sa bahay na Pilipina din, kasambahay siya ng kapatid ng amo ko lalaki. Sinabi niya sa akin na galit daw yung amo ko. So, sinigawan nila akong dalawa. Sigaw ng sigaw sila, tapos nagsumbong na sila sa pulis. Sabi nila, nagsumbong na kami sa pulis, nagsumbong sila sa agency. Tinawagan din ako ng agency at pinagalitan din ako. So, hindi ko naman ine-expect na ganun yung gagawin nila dahil nagpaalam naman ako ng maayos. Dapat kinoconsider nila yung karapatan ko din. So, hindi naman ako naabutan ng gabi dahil nga kasi nag-commute ako, naabutan lang ako ng 2:30 ng hapon. Hindi naman ako namasyal, hindi rin ako nagpunta kung saan-saan. Ang ginawa ko lang kasi, nag-commute ako, nag-bus ako papuntang Philippine Embassy at pabalik. So, Arad nakatira yung mga amo ko, medyo may kalayuan, Arad to Philippine Embassy, may kalayuan siya at yung bus, humihinto pa sila sa bus stop. So, yun yung dahilan kung bakit matagal akong nakabalik. Siyempre, pag nag-commute ka, hindi mo naman siya pwedeng madaliin yung driver na bilisan yung takbo ng bus dahil may sinusunod din sila na rules and regulation dyan sa Bahrain. Traffic din, kaya natagalan talaga akong makauwi. So, 2:30 ng hapon, nandun na ako sa bahay. So, sinigawan nila akong dalawa. So, tiniis ko yun, hinayaan ko na lang. Hanggang sa umabot ako ng 1 year. Nung pagka 1 year na ako, medyo malala na talaga ang sitwasyon. Dahil bukod sa nananakit yung alaga ko, isang beses, binagsakan ako ng pintuan ng sasakyan, binato ako ng bula sa mata. Sinabi ko rin sa amo ko yun. Kaya binilhan din ako ng gamot ng amo ko para sa mata. Stuffed toys niya, kung ano-ano yung makikita niya, ibabato niya sa akin. So, napakasalbahe nung alaga ko na lalaki. Yung maliit, okay pa kasi nasasabihan ko pa siya, nakikinig pa siya sa akin. Pero yung alaga kong lalaki, di na talaga siya nakikinig. Habang tumatagal ako, lumalala yung sitwasyon. At isang beses, na hindi ko na talaga natiis, sinagot ko na yung amo ko na babae. Yung amo ko naman na lalaki, pinasigawan din ako dahil lang sa sapatos. Nilinisan ko yung sapatos niya, nabasa ko ng konti yung sapatos niya ng tubig dahil maraming ang buhangin. Dahil may ano kasi sila, may food truck sila na business, nagbe-business sila, mga juice yung business nila. At pumupunta yung amo ko doon na lalaki, siya yung nagmamanage ng business nila at pag uwi niya, yung sapatos niya sobrang dumi, ang daming buhangin. So, ang ginawa ko, binasa ko ng konti ng tubig para matanggal lang yung buhangin. So, nasigawan din ako dahil binasa ko raw ng tubig yung sapatos niya, masisira daw yun. So, hinayaan ko lang din yun. So, one time talaga na hindi ko na talaga matiis dahil siguro sa sobrang pagod ko, puyat, dahil madalas 2 a.m. na kami umuwi sa bahay nila. Tapos magigising ako minsan mga alas 7 ng umaga dahil yung alaga ko na maliit, gumigising din yun, pumupunta sa kwarto ko, tinatawag ako. At gumigising ako ng madaling araw pag may pasok dahil magpre-prepare ako ng baon ng alaga ko na lalaki kasi papasok siya sa school. So, i-prepare ko yung baon niya. At minsan pa nga, dahil sa sobrang puyat ko siguro yun, yung heater, dahil marami akong ginawa nung umaga na yun, magagawa ako ng kape ng amo ko, magagawa ako ng
baon ng alaga ko. So, ang dami kong gawain nung umaga na yon. Ipuyat ako nung gabi dahil madaling araw na kami nakauwi. So, yung heater, ilagay ko siya sa electric stove nila. So, yun kasi yung lutuan nila dun. So, sa mga previous ko na video, may upload ako na nagluluto ako, yun yung lutuan nila doon na electric stove. So, nailagay ko yung heater, yun, nasira yung heater. Dahil nga sa sobrang puyat ko. So, tiniis ko yung trabaho at puyat. Okay lang yun sa akin kasi part yun ng trabaho ko. Tiniis ko yun kahit araw-araw kong maraming plantsahin, nag-aalaga pa ako ng bata, maglilinis pa ako, magluluto pa ako. Tiniis ko yun dahil part yun ng trabaho ko eh. Pero yung sisigawan na ako ay hindi ko na matiis yun. Isang beses talaga na hindi ko na talaga matiis, ito na talaga ikukwento ko sa inyo, ang nangyari, nasagot ko na talaga yung amo ko. Kasi nung gabi, pumunta pa kami sa kaibigan niya. So, nakauwi kami siguro mga 1:30 na yun ng madaling araw. Madalas talaga madaling araw kami umuwi sa bahay. Tapos yung amo ko at ako, tapos yung mga alaga ko, pumunta kami doon sa parents niya, sa amo kong babae. Umuwi kami mga 8. Nagtaka ako bakit mabilis ka rin umuwi. Yun pala, gustong papalitan ng amo ko yung bedsheet ng alaga ko. Ang sabi ko naman sa amo ko na bukas ko na lang papalitan kasi lilinisan ko pa yung bed frame ng alaga ko na lalaki. So, hindi ko pinalitan yung bedsheet ng alaga ko nung gabi na yun. At yun ang ikinagalit ng amo kong babae. Nasa baba siya, nag-usap sila nung kapatid ng amo kong lalaki. Tapos siguro nagsumbong yung alaga ko na lalaki na hindi pinalitan yung bedsheet niya. Dahil nga kasi, sa sobrang pagod ko, panay ang puyat, kaya nung gabi na yon parang wala talaga ako sa mood na magpalit ng bedsheet. Kasi nga, ang katawan ko parang bagsak na bagsak siya. Puyat kasi ako madalas. So, nung time na yun, hindi ko talaga pinalitan yung bedsheet. Hinugasan ko lang yung mga hugasin na natira at nagligpit ako sa kusina. Hindi ako nagpalit ng bedsheet. Yung alaga ko nagsumbong sa mama niya, tapos umakyat yung mama niya at sinigawan ako. So, hindi ko na natiis, sinagot ko na talaga yung amo ko na babae. Yung dahilan, hindi ko na talaga siya natiis dahil sa ilang beses na paninigaw nila sa akin, parang yung utak ko naburyong na siya. Dahil may problema pa ako sa alaga ko, may problema pa ako sa kanila, at bukod sa pagod pa ako, puyat pa. So, nagsama-sama na lahat. So, hindi ko na natiis, sinagot ko na yung amo kong babae. Nag-away kami nun. Sinagot ko na talaga siya. Gusto niya akong pagbayarin sa binayad daw nila sa agency. Sabi ko, hindi ako magbabayad dahil hindi ko naman kinuha ang pera niyo sa agency. So, hindi ako ang nakinabang sa pera niyo sa agency. Sinagot ko yung amo kong babae. Nagmumura na siya sa akin, so sinagot ko rin siya. So, yun yung nangyari. Sinagot ko na siya at hindi na talaga ako pumasok kinaumagahan. So, binalik ko na yung susi kasi may susi ako sa bahay nila dahil nilalak yung pintuan kasi yung alaga ko na maliit, bumababa kasi yun sa hagdanan. So, mag-isa lang siya, nakakatakot baka kasi malaglag. Kaya may susi ako, kaya nilalak nila yung pintuan din. Dahil sa alaga ko na maliit. Marunong na kasi yun siya bumaba sa hagdanan. So, yun yung nangyari. Binalik ko na yung susi at 2 araw talaga ako nagkulong sa kwarto. Hindi na talaga ako pumasok. Kasi ang isip ko, nagkasagutan na kasi kami. So, para makaiwas na lang ako, hindi na lang ako pumasok at nagsabi na lang ako sa amo ko na magpahatid ako sa agency. After 2 days na pagtitiis ko, gutom din ako doon kasi nga 2 araw din nila akong hindi binigyan ng pagkain. Buti na lang may Indomie ako at naawa yung kasama ko, binigyan niya ako ng tinapay. So, 2 days talaga yon tiniis ko. So, may previous ako na video
Yun lang yung nakatulong sa akin, Indomie. After 2 days, hinatid na nila ako sa agency. Hapon yun, hinatid ako ng amo kong lalaki. At pagdating ko doon sa agency, nag-explain ako, tinanong ako kung ano yung nangyari. At sinabi ko yung totoo, kung ano talaga yung nangyari. At yung amo ko din, nagsabi din siya kung ano yung ayaw nila sa akin. Nag-complain din siya doon. At ang sabi ko, naninigaw kasi sila at yung alaga ko ay nananakit. So wala naman akong bukol na ipinakita doon, basta sinabi ko lang yung totoo. So yun yung kailangan mong gawing kabayan. Kapag ikaw ay inabuso, magsabi ka lang ng totoo sa agency at panindigan mo talaga yun. Kahit saan ka pa makarating, kahit sa Philippine Embassy ka pa makarating, kausapin ka ng Pulo OWA sa Philippine Embassy, panindigan mo kung ano yung sinabi mo sa agency. Yun yung ginawa ko kasi sinabi ko sa agency na sinigawan nila ako ng ilang beses, yung alaga ko nananakit. Yun yung complaint ko doon. At madaling araw na ako nakakatulog. So, sinabi ko lahat at yung totoo yung sinabi ko sa agency. So, yun. Nung gabi ding yun, kahit gutom na gutom ako, sinabi ng nagmamanage ng agency na doon ako sa pamangkin niya. So, nag-trial ako ng more than 1 week doon sa pamangkin niya. Ayaw ko naman doon sa pamangkin niya dahil 3 yung anak ng pinagtrialan ko. Doon sa pamangkin ng nagmamanage ng agency. Doon niya kasi ako ipinahatid agad sa driver. Ayaw ko lang doon. May kambal kasi. Kaya ayaw ko rin kasi halos hindi ka na pwedeng umihi minsan. Kasi nga may alaga kang kambal at kailangan nakapokus ka talaga doon. So mahirap siya dahil maglilinis pa ako. Hindi rin ako nagluluto kasi may alaga ang akong bata. Pero nagpaplansya ako, naglalaba at saka yung alaga. Kasama ko naman yung amo kong babae. Kaming dalawa kasi nga kambal at saka yung isa na medyo malaki na mga siguro 2 years old yun or 3 years old. Ayaw ko lang doon yung kambal kasi iyakin din siya, halos ayaw magpalapag. So, minsan, gusto mo nang umihi, hindi ka makaihi. Kasi nga, may hawak ka na bata. So, ayaw ko doon, hindi ako nagtagal. More than 2 weeks lang ako nag-trial doon. At bumalik ako ulit sa agency. At pagkatapos, doon na naman sa nang nagmamanage ng agency, doon na naman ako pinag-trial. Doon naman, ayaw ko kasi bali 3 kami. Mayaman yung amo namin, bali 3 kami at mayroong isa doon na kasamahan ko na Pinay din siya. Matagal na kasi siya doon kaya umaasta na siyang amo. So, yun ang inayawan ko rin doon. So, hindi rin ako nagtagal. Bumalik din ako sa agency. Yung last na pinagtrialan ko, doon naman sa Tuble. Ang trabaho ko naman doon, maglilinis. Tapos mag-aalaga ako ng anak ng amo ko na may kapansanan. Malaki na siya, dalaga na siya, pero hindi siya makalakad ng maayos. Dahil yung mga paa niya ay maliliit. So, hindi siya makalakad, kaya inaalalayan ko siya. Yun yung experience ko nung nag-trial ako. Maraming beses akong nag-try, pero hindi ko nagustuhan. Kaya sabi ko sa agency, uuwi na lang ako ng Pilipinas. At nung last na pinagtrialan ko, nagpahatid na ako sa Philippine Embassy kasi ayaw pumayag ng agency na uuwi ako ng Pilipinas. Gusto nila ibenta pa rin nila ako sa iba para kumita pa rin sila sa akin. So nakatapos na ako ng 1 year at hindi ko nagustuhan. Hindi na talaga maganda yung napuntahan ko na mga amo. Hindi ko nagustuhan yung naging trabaho ko. Nagpahatid ako sa Philippine Embassy at gumawa ako ng salaysay at kinausap ko si Sir Arnel. Sumigaw siya sa akin dahil sinabi ko doon kasi na wala na akong choice kundi ang magpahati dito sa Philippine Embassy. So sabi niya sa akin, huwag mong sabihin na wala ka ng choice, ginusto mo yan. So ang ginawa ko, lumabas ako sa Philippine Embassy at nagtrabaho ako sa labas. So nagtiinti ako kumbaga. Ang naging trabaho ko naman sa cleaning company.
So sa Blue Shine, sa cleaning company dyan sa Bahrain, so may tumulong kasi sa akin na isang kaibigan ko. Kasi ayaw ko rin mag-stay sa Philippine Embassy. Dahil nga doon sa nasigawan ako ni Sir Arnel, kaya sabi ko, pupunta na lang ako doon sa kaibigan ko. Yon, habang pinoproseso ko yung pag-uwi ko ng Pilipinas, humingi talaga ako ng tulong sa UWA dyan sa Pilipinas. Buti na lang umaksyon sila at tinawagan nila yung Pulo UWA sa Bahrain. Yun, umaksyon yung Pulo UWA sa Bahrain. Tinawagan ako. Nung time na yon, nagtrabaho pa ako nun sa labas. Buti na lang may mga kaibigan ako dyan sa Bahrain na tumulong sa akin. May isang kaibigan na uuwi siya sa Pilipinas at nag-extra ako doon. So doon, naging maganda yung trabaho ko sana, kaya lang extra lang ako doon. 1 month lang ako mahigit. Ang binigay sa akin na sahod ay 200 BD. So maganda yung trabaho ko sana doon. Nagustuhan ko sana siya. Mag-aalaga ako ng maraming aso at maglilinis din ako, magluluto. Pero mababait yung mga amo ko, sobrang bait nila. Kaya tumagal yung kasambahay doon. Umuwi lang kasi siya sa Pilipinas, nagbakasyon siya. Kaya ako muna yung nag-extra doon sa bahay na yun. So 200 BD yung binigay sa akin na sahod. Yun yung naging experience ko. So kailangan kabayan, kapag may valid reason ka, panindigan mo talaga yung valid reason mo at magsabi ka lang ng totoo. At mas maganda, kung may ebidensya ka, pwede mo rin siyang ipakita. Pero kung wala kang ebidensya, basta sabihin mo lang kung ano talaga yung totoong nangyari at panindigan mo yun. Yun talaga ang sasabihin mo kapag nag-complain ka sa agency at kapag kinausap ka rin doon sa Pulo UWA sa Philippine Embassy. Yun kasi yung ginawa ko. Sinabi ko kung ano talaga yung totoong nangyari. Nung nagtrabaho pa ako doon sa mga pinagtrayalan ko, tinatawagan ako ng amo ko. Doon nagtrabaho ako sa Blue Shine na company, sa cleaning company. Tinatawagan din ako ng amo kong lalaki. Kaya humingi talaga ako ng tulong sa OWA. So yun yung nangyari, kabayan. Humingi ako ng tulong sa OWA sa Pilipinas. At nung tinawagan na ako na Pulo OWA sa Bahrain, nagkita kami ng aking manager ng agency. Nagkita kami doon sa Philippine Embassy at gumawa ng kasulatan. Tapos binigay lahat ng sahod ko, pinirmahan ko at pinirmahan din nila. Yun, nagkausap kami ng maayos. At binilhan na nila ako ng plane ticket. So yun yung experience ko, kabayan, nung nasa Bahrain pa ako. Marami rin akong pinagdaanan dyan sa Bahrain at patago-tago ako sa loob ng 1 buwan. Pero tiniis ko ang lahat, nilabanan ko. Tinulungan ako ng Pulo OWA dyan sa Bahrain at OWA sa Pilipinas. So yun, nakauwi ako, kabayan. Ang ginawa ng Pulo OWA Bahrain, hinold nila yung mga kontrata ng agency. So maraming aplikante ang napinding, hindi naka-apply. Stop yung business ng agency dahil hindi maka-apply yung mga aplikante dahil nga may complain ako sa Philippine Embassy. So yun yung ginawa ng Pulo OWA. Yung agency, humarap sila doon sa Pulo OWA at tinawagan ako ng Pulo OWA na pumunta ako doon, mag-report ako sa Philippine Embassy dahil nandun yung nagmamanage ng agency, yung bali manager ng agency. Magkikita kami doon, babayaran nila lahat ng napinding kong sahod, yung mga sahod ko na hindi nila binigay, yung sahod ko sa dati kong amo, at yung mga sahod ko nung nag-trial ako, hindi kasi nila binigay. Kinausap ko yung manager ng agency, sinabi lang niya na ibibigay raw yun. Kinausap ko kasi yung manager ng agency, sabi ko kailangan ko yung pera, kailangan ko yung sahod ko. So hindi nila binibigay, hinuhold nila. So nung nag-report na ako sa Philippine Embassy at hold yung kontrata ng agency, binigay na nila lahat. At sila pa yung bumili ng plane ticket ko. Kaya nakauwi ako ng Pilipinas. Yun yung gawin mo, kabayan, kung ikaw ay nakaranas ng pang-aabuso. Huwag kang matakot na mag-complain sa Philippine Embassy or di kaya sa iyong agency muna. Kung hindi sila tutulong sa'yo, kung wala silang aksyon na ginawa na para matulungan ka, pumunta ka na sa Philippine Embassy or tumawag ka sa Philippine Embassy or sa Pulo UWA
or di kaya sa OWA dyan sa Pilipinas. Shout out sa iyo, ma'am, kay Ma'am Regina Manlapas. So, si Ma'am Regina Manlapas yung tumulong sa akin. At ang bait niya, inasikaso niya talaga ako, tinawagan niya ako. At si Ma'am Cecilia sa Philippine Embassy dyan sa Bahrain. So, ang bait nila, inassist talaga nila ako at tinulungan nila ako hanggang sa makauwi. Si Ma'am Regina Manlapas yung naghatid sa amin kasi dalawa kami na umuwi nung araw na yon. Hinatid niya talaga kami sa airport kasama din si Sir Arnel. So, si Sir Arnel yung nagda-drive at naghatid sa amin din sa airport. So, dalawa kami nun. Yung isang kasama ko, yung experience din niya, tumalon din siya sa pader dahil nga manyakis yung naging amo niya. So, pinanindigan din niya kung ano yung totoong nangyari. So, yun lang kabayan. Sabihin mo talaga sa Philippine Embassy, sa Pulo OWA, kung ano talaga yung totoong nangyari at kailangan mong panindigan. So, yun yung nangyari sa akin. At nung nakauwi na ako sa Pilipinas, nagpunta ako sa BMW at nag-complain din ako doon. So, nagbayad sa akin yung agency. Nagbayad sila ng 15,000 pesos. So, na-upload ko na to sa previous ko na video. So, may in-upload din ako sa previous ko na video. Yung experience ko sa pag-complain ko sa DMW at nung binayaran na ako ng agency sa Pilipinas. Kasi ang sabi ko, binagsakan ako ng pintuan ng sasakyan ng alaga ko at kailangan kong magpamedical. So, binayaran nila ako ng 15,000 pesos. So, yun yung nangyari, kabayan. Panindigan mo lang kung ano talaga yung totoong nangyari. Yun yung advice ko sa'yo sa tanong mo sa akin. So, sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa'yo sa sagot ko sa comment mo. Sana na-explain ko ng maayos at naintindihan nyo. Nagustuhan nyo ang ganitong topic, pakipindot ang like. Paki-comment na rin sa baba kung ano yung mga tanong nyo about this topic. Paki-share na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe at notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta sa panonood sa aking mga videos. At God bless sa ating lahat.